Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, hindi kayang tiisin ang ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Mga gamit pang depensa ng Amerika tulad ng attack helicopter at CH-47 Chinook dumating na sa Subic Bay Port. 12 mga F-16 multi-role fighter na armado ng mga missiles at FA-18 dumating na rin sa Clark Air Base sa Pampanga para palakasin ang air defense ng Pilipinas sa pakikipagtulungan nito sa mga FA-15 ng Philippine Air Force. Iran, nagmamatigas ayaw makipagsundo sa Amerika. USS Carl Vinson Carrier Strike Group naglayag sa Sulusi at patungo na sa Middle East para dagdagan ang puwersa nito laban sa napipintong gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. President Trump sinabing malalagay sa peligro ang Iran kapag pinilit nitong magkaroon ng nuclear weapon. Australia, nagbigay ng 20 drone para masuportahan ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay nito sa West Philippine Sea. Gamit ang mga drone na ito, mas mapapalawak pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon at manmanan ang galaw ng China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. Mga bomba ng Amerika ipinakita, ito ay gagamitin ng US Navy sa kanilang tuloy-tuloy na pag-atake sa mga Houthi. Matapos ang pambubuli ng China sa Philippine Coast Guard malapit sa baybayin ng Zambales, mga pangmalakas ang gamit pang depensa ng Amerika nagsimula ng dumating sa Pilipinas. Makikita na ibinababa ng US Army ang mga CH-47 Chinook helicopter at AH-64 Apache attack helicopter sa Subic Bay Port. Ayon sa Department of Defense ng Amerika, ang mga kagamitang ito ay upang suportahan ang Salaknib 25 at ang paparating na malaking military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, ang Balikatan 2025. Malaki talaga ang naitutulong ng Amerika sa mga sundalo ng Pilipinas dahil nagiging bihasa ang mga Pilipino sa mga makabagong sandata na wala tayo noon. Pero meron na tayo ngayon. Ipinakita din ng US Army ang paglipad ng attack helicopter nito sa Subic Bay Port matapos itong maibaba mula sa kanilang malaking barko. Hindi lang yan mga kabayan, sa katunayan dumating na sa Pilipinas ang 12 F-16 multi-role fighter. Meron din tayong nakita mga FA-18 Super Hornets na posibleng ang mga ito ay mga eroplanong mandirigma mula Australia o Amerika. Ang mga eroplanong mandirigma na ito ng Amerika ay makikipagsanay sa Philippine Air Force FA-50 para palakasin ang air defense ng Pilipinas. Kahapon, ika-7 ng Abril, inumpisa na ng Pilipinas at Amerika ang kanilang matinding pagsasanay sa himpapawid ng bansa. US Air Force at Philippine Air Force Cope Thunder 25-1 umarangkada na. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kami pagkakataon, makabalik sa bayan na kinalakihan namin tapos mag-serve, sa capacity na to. As far as further strengthening the interoperability, tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dating-dati pa. We are not comparing aircraft versus aircraft here. So we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft.
much capable multi-role fighter. Kasunod ng pag-aproba ng Amerika ng 20 mga bagong modelo ng F-16 multi-role fighter para sa Pilipinas, ngayon ito na ang tamang panahon upang ipakita kung bakit the best talaga ang F-16 multi-role fighter upang mapalakas ng gusto ang kakayahan ng Philippine Air Force upang bantayan ang airspace ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan, pumasok din sa loob ng Pilipinas ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group para ipakita ang matinding pwersa ng Amerika at suporta nito sa kaalyado. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa tulong na ibinibigay ng Amerika para sa Pilipinas? Ang Carl Vinson Carrier Strike Group ay papunta ng Middle East para palakasin ang depensa doon sa nanalapit na pag-uusap ng direkta ng Amerika at Iran. Ngayong linggo, ayon kay President Trump, kapag hindi pumayag ang Iran at pinilit nitong magkaroon ng nuclear weapon, ang Iran ay malalagay sa napakadelikadong sitwasyon. We're having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. And hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. A lot of people think that those talks are not going to lead anywhere because the Iranians will never give up their nuclear program. I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. Kasunod nito, ipinakita naman ng USS Harry Truman aircraft carrier ng Amerika sa Red Sea ang kanilang maraming mga bomba na gagamitin laban sa mga Houthi, isang pahiwatig na hindi patapos ang Amerika sa kanila. Lumipad naman ang mga FA-18 Super Hornet ng US Navy upang bulabugin ang mga Houthi sa Yemen. Dumadagungdong na naman ang mga jet fighter ng Amerika upang pagbayarin ang mga proxy ng Iran. Super good news mga kabayan, Australia tuloy-tuloy din ang pagtulong sa Pilipinas. 20 mga drone ang ibinigay nito sa Philippine Coast Guard sa Bataan. Nitong 8 ng Abril taong kasalukuyan, nagkakahalaga ng nasa 34 million peso ang nasabing mga drone na ipinagkaloob ng gobyerno ng Australia sa Pilipinas. Kasama na rin dito ang pagsasanay sa 20 mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa bansang Australia. Maraming salamat. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines. Laban Pinas.